Hey guys, meron po tayong bagong smartphone dito ngayon at medyo malakas nga po siya maka-hype. Dahil technically medyo maganda naman talaga siya. Kaya kung sakaling balak niyong bilhin itong smartphone na to, mas okay po na panoorin niyo po muna yung full review natin bago po kayo mag-decide. Ito nga po palagi isang Itel S26 Ultra or tinatawag po nila na Itel Super S26 Ultra na meron pong 8.5 na SRP kung hindi ako nagkakamali. At nagsisale po siya ngayon sa mi TikTok ng kulang 8,000 lang. At nakuha ko nga po siya ng 7.8 lang po sa may A256 na version. At sa unang tingin napaka-super nga nung kanyang design at napakaganda niya. Pero kung papansin nga po natin, medyo same pa rin po siya ng Itel S25 Ultra na last year model. Pero ang minabid niya po sa may smartphone na to, naka 6,000 mAh yung kanyang battery. Tapos medyo mas malakas na po yung kanyang processor ngayon. Ang kaso medyo naging makapal na nga po siya. Pero para sa akin wala namang problema dyan. At least mas malaki na po yung kanyang battery. Kaso dating 8,000 nga po yung SRP ng S25 Ultra. Ngayon po naka 8.5 na siya or baka kulang 9,000 pa. Dahil syempre sigurado sa malaking battery niya ngayon at medyo mas malakas sa processor. Dito po sa may processor niya naka-Unisoc pa rin po yan, same ng last year model. Pero mukhang mas malakas na nga po siya. Dahil yung sa may S25 Ultra, kasing lakas lang po yun sa mga entry level ngayon. Pero itong S26 Ultra, parang halos kasing lakas po siya ng Helio G100 pagdating nga po sa may performance. Maya-maya lang po pakita ko sa inyo yung gaming test natin. Sa may display, same lang po siya ng Hot 60 Pro Plus, saka po ng Tecno Slim na merong AMOLED 6.78 inches na merong 144Hz sa refresh rate with 1.5K resolution at 4500 nits na peak brightness. Maganda po ang display ng Itel na smartphone na yan. Pero kung sa overall specs na po tayo titingin, mas lamang po ang Infinix saka po ang Tecno compare po dyan kay Itel. Pero kung titignan po natin yung mga presyo ng tatlong smartphone na yan, hindi naman po sila mga nagkakalayo. Kaya medyo tricky po kung sakali pong pinag-iisipan nyo kung ano po ba yung sulit sa tatlong smartphone na yan. Kung Tecno Slim ba, Hot 60 Pro Plus, or ito bang bagong labas na Itel S26 Ultra. Unang-una nga po yung is yung processor, naka G200 nga po si Tecno saka si Infinix. Habang itong processor po ni Itel, same po siya ng Nubia Neo 3 4G na merong Unisoc po na processor. Okay naman siya kung casual gaming lang, like po sa may Mobile Legends. Ang kaso lang mas maganda ng konti yung performance po ng G100 kaysa nga po sa may Unisoc. Dahil mas stable po at medyo mas optimized na yung G200 compare nga po dito sa bagong processor na Unisoc. Ang isang nakakapagtaka lang po sa may smartphone na to, bakit yata ginawa pa po siyang single speaker lang. Dahil yung mga kapatid po niya Lisa si Tecno Slim, saka ang Hot 60 Pro Plus ay mga naka-dual speaker na yon. Pero itong si Itel, single speaker pa rin po siya. Same po guys ang last year model. Pero syempre ang lamang naman ni Itel dyan, yung kanyang 6,000 mAh na battery. Habang sila Tecno, saka po si Infinix, is naka 5160 mAh lang po sila. Sa Call of Duty Mobile, decent lang din po yung kanyang performance dito. Pwede ito pang backup phone kung medyo mas malaking battery at naka-curved display nga po yung hanap natin. Ang kaso lang grabe naman tong Antutu score po ni Itel guys. Sobrang taas niya. Akala mo Snapdragon 870 na guys yung kanyang performance. Sa taas mo ng kanyang Antutu score. Wag po kayo magpapahype dyan. Ang totoong score lang po ng Unisoc 7300 na processor nasa around 400k lang po yan. Tapos kung papansin niya po yung breakdown ng kanyang Antutu score, yung GPU ng Pugus yung pinakamaliit sa kanya. Dahil hindi po nila pwedeng dayain yan. Pero yung CPU score, yung memory score niya, at yung UX score, doon nila sinagahan na sobrang taas. Pero sa actual na performance, wala namang pong pinagkaiba yan. Wala po yun guys, wala pong bilang yung ganyang klase ng score. Kaya kung papansin nyo nga po yung mga lumang Antutu score natin na mga sinusubukan, hindi po halos nagkakalayo yan. Kung nasa 3 digits po sila, halos nasa 3 digits po silang lahat. Pero nakakapagtaka po, sobrang taas po ng kanilang CPU score. Pero bagsak naman po yung kanilang GPU score. At napakataas din po ng memory score, saka ng UX score. Pero bagsak po yung GPU score. Dahil parang napansin po nila, pwede po nilang baguhin yung mga ibang Antutu score. Pero pagdating nga po sa may GPU, hindi po nila pwedeng baguhin yan guys. Dahil sa may GPU po tayo magbe-base guys, yung pinaka magiging performance po ng mga nilalaro natin. Kaya kung tataas po yung GPU natin, saan nyo, mataas din po yung kanyang performance. Pero kung hindi po tumataas yung GPU niya, pero tumataas po yung UX niya, tumataas yung memory, medyo hype lang yun guys. Hindi nyo po pwedeng gawing basihan yun. Isa pang red flag sa may smartphone na to is naka 18 watts lang po yung charger na kasama niya sa may box. Habang naka 45 watts na sila Tecno, saka po si Infinix. Yan po yung isa na tinipid niya Itel dyan. Dito sa may camera niya,
Dito tayo walang masasabi kay Itel guys. Napakaganda niya at napakalino ng camera. Hindi na tayo makukulangan sa kanya. Dahil color accurate naman siya kahit papaano at kayang-kaya po niya makipagsabayan sa mga camera nga po nila Infinix sa kanila Tecno. Ang kaso wag lang po kayo mapapahid dito sa may kanyang quad camera. Hindi lang totoo po, naka-single camera lang po yan na mayroong 50 megapixel. Literal na design lang, literal na pangparami lang po para gayahin po yung pinaka-forma ng totoong S26 Ultra na lalabas. Sa front selfie camera po niya guys, meron po siyang 32 megapixel. Siguro mas okay pa kung ginawa na lang po nilang 13 megapixel yung front selfie camera. Tapos ilagyan po nila ng ultra-wide yung back camera niya. I think guys, medyo mas maganda yon. Kaysa naman naka 32 megapixel siya. Yes guys, wala naman akong problema dyan. Malinaw po siya. Ang kaso, bakit yata? Napakarami niyang bilog sa may likod. Pero mga design lang naman. Sana kahit isang 8 megapixel na ultra-wide, okay na po yon. Tapos kahit 16 megapixel na front selfie camera. Pero hindi na rin po ako magrereklamo dito guys dahil unang-una nga po napakamura lang ng kanyang presyo para sa kulang 8,000 po ngayon. Ang problema ko lang po talaga naglalagay po sila ng maraming camera setup dito pero huhulaan mo pa kung alin mo dyan yung gumagana. Dahil syempre alam po ni Itel na ang babasihan po ng mga bibili na ganito klase ng smartphone yung pinaka-design nga po niya na formang S26 Ultra. Dahil di maka naman na mas maganda siya tingnan pagka po marami siyang camera module dito. Compare naman na isa lang po yung ilalagay niya saka isang flash. Para napakaluma na po ng ganung klase ng mga smartphone. Para mga kulang 10 years ago pa po yung meron mga single camera ng mga smartphone ngayon. Pero dito nga po, ginawa siyang parang quad camera. Pero ang totoo po, single camera lang po yan. Kaya kung sakaling balak nyo pong bumili ng Itel S26 Ultra dahil nga po nagagandahan kayo, mas okay po na i-consider nyo po muna yung Tecno Slim saka po yung Hot 60 Pro Plus. Tingnan nyo po muna guys yung kanilang mga full specs bago nyo po tingnan yon. Bago nyo po tingnan tong bagong labas nga po na Itel. Dahil sa tingin ko, mas maganda po yung dalawang smartphone na yan. Compare nga po dito. Kumbaga, ang pinakalamang lang po nito is yung kanyang 6,000 mAh battery. Pero sa may overall na specs niya, mas preferred ko po yung dalawang smartphone na yon. At kung papasin nyo guys, wala nga po pala akong mic ngayon dahil ito po yung mic ko na gamit ngayon. Galing po siya kay Holy Land. Salamat po sa pag-sponsor. Sa pagpapadala po ng mic sa atin. Hindi po ito bayad guys. Kumbaga, ginagamit ko lang po siya para po mapakita sa inyo na napakasarap pong gumamit guys ng ganitong klase ng mic. Na kahit po tumayo ako, maririnig nyo pa rin po. Kumbaga, kahit nasan ka, kahit sobrang layo po, napaka-convenient po gumamit ng ganitong klase ng mic. Yan po guys ang Holy Land. Kung sakali pong interested kayo, at yung buong video po natin ito guys, dito ko po ni-record lahat yan sa may Holy Land nga po na mic. Yan po yung pinaka-quality niya. Meron po tayong link dyan sa may description ng Holy Land na mic. Palig na lang po yung video natin. Thanks for watching.